Ano kang klaseng ina? Hindi pambayad sa ospital, wala kang maipakita? Sigaw ng nurse habang pinagtatawanan si Mia. Pawis na pawis at yakap-yakap ang sanggol na bagong silang. Kung ayaw mong ilabas yan, maghintay ka sa charity ward. Dagdag pa ng isa. Sabay-sabay ng resibo sa sahig. Nanginginig si Mia habang nagtatype ng message. Mare, sobrang laki na ng bill sa panganganak ko. Baka pwede mo naman akong ipasok sa trabaho dyan, oh. Ngunit hindi niya alam, hindi sa Mare napunta ang mensahe. Sa isang mataas na gusali, nanlamig ang bilyonaryong si Eros del Valle nang mabasa ang mensahe. Anak ko ba to? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Madaling araw, tahimik ang buong ospital. Maliban sa mahihinang tunog ng mga makina sa kwarto kung saan nakahiga si Mia. Halos wala na siyang lakas. Pinipilit niyang manatiling gising habang pinagmamastan ang maliit na sanggol sa tabi niya. Maputla ang mukha niya at kitang-kita ang pagod at kaba sa mga mata. Ma'am, kailangan na po nating ayusin ang bill bago kayo ma-discharge. Mahinang sabi ng nurse habang nilalapag ang papel sa bedside table. Tumango si Mia, kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Ilang buwan na siyang walang trabaho at ni isang kamag-anak ay walang halos matakbuhan. Ang dating marangyang buhay ay naglaho matapos ang hiwalayan nila ni Eros. Ang lalaking minsang nangako ng habang buhay, pero sa huli, iniwan siya. Kinuha niya ang cellphone sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay habang nagtatype. Mare, sobrang laki ng bill sa panganganak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinadala niya iyon sa best friend niyang si Carla. O akala niya. Hindi niya namalayang na mali siya ng pindot. Pagkasend niya ng mensahe, napapikit siya sandali. Inahaplos ang pisngi ng anak. Anak, pasensya na ha. Pero gagawin ni Mama ang lahat para mabayaran ka agad ito. May mga luhang tumulo sa gilid ng mata niya. Ang maliit na sanggol ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyong pinagdadaanan ng ina. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang nurse. Ma'am, kailangan na po nating maayos mamayang tanghali yung bayarin. Baka hindi po makalabas pag hindi na clear. Ngumiti lamang si Mia kahit halos gusto niya nang maiyak. Opo, may darating po sigurong tutulong. Pero sa loob niya, alam niyang wala naman talaga. Bumalik siya sa cellphone. Wala pa ring reply si Carla. Napatingin siya sa kisame. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mia, kaya mo to. Para sa anak mo. Sa labas ng bintana, unti-unting sumisikat ang araw. Isang bagong umaga. Pero para kay Mia, isa itong paalala ng simula ng panibagong pagkikibaka. Ang dating mundo niya na puno ng kape sa mamahaling cafe at lakad sa opisina kasama si Eros ay napalitan ng amoy gamot at pag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng syudad may isang lalaking biglang napatigil sa pagbukas ng email sa kanyang opisina. Sa opisina ng isang malaking kumpanya, hawak ni Eros ang kanyang cellphone habang tumatanggap ng tawag mula sa assistant niya. Sir, kailangan po ninyong pumirma sa kontrata? Hindi siya nakinig. Nakita niyang mensahe na notification mula sa isang numero na matagal niya nang hindi nakikita. Mare, sobrang laki ng bill sa panganganak ko. Napakunot ang noon niya. Mare? Bulong niya. Pagbukas niya ng thread, napalunok siya. Si Mia. Muling bumalik ang mga alaala, ang mga sigaw, luha, at ang gabing tuluyang nasira ang lahat sa pagitan nila. 9 na buwan. 9 na buwang tinangka niyang limutan siya. Pero sa isang mensahe lang, tila tumigil ang oras. Napalunok siya habang paulit-ulit na binabasa ang text.
Panganganak? Hindi. Tumindig siya mula sa upuan. Ramdam ang paninikip ng dibdib. Pumasok ang assistant niya, bitbit ang folder. Sir, may meeting po. Cancel it. Malamig yung utos. Hanapin mong ospital na pinagdalhan kay Mia. Sir? Ngayon na. Habang nagmamadaling lumabas ang assistant, napahawak siya sa tip-tip. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman o guilt. Mabilis siyang inalala ang huling beses nilang nagkita. Ang sigawan, ang mga akusasyon, at ang perang hindi malinaw kung saan napunta. Noon, galit siya. Ngayon, natatakot siya. Kung totoo man to, kung may anak man kami, bulong niya. Bumalik siya sa mesa at tumitig sa cellphone. Gustuhin man niyang mag-text, wala siyang lakas. Anong sasabihin niya? Nahanda siyang magpanggap na walang nangyari? Oo, aaminin niyang hanggang ngayon, si Mia pa rin ang laman ng puso niya. Sa mga sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Eros. Ang ingay ng lungsod, ang tunog ng telepono, lahat nawala. Ang natitira na lang ay isang pangalan sa screen at isang pangungusap na nagbago ng lahat. Nananatiling nakatitig si Eros sa cellphone habang paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Mare, sobrang laki ng bill sa panganganak ko, baka pwede mo kong ipasok ng trabaho. Parang may malamig na dumaloy sa ugat niya. Ang bawat letra ay tila pamilyar. May bigat, may pakiusap, at may kirot na kilalang kilala niya. Si Mia, ang babaeng halos sinumpa niya noon. Pero ngayon, ibang klaseng damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi galit, kundi kaba. Napatingin siya sa malaking salamin ng opisina. Sa labas, tanawang city lights ng Makati. Pero para sa kanya, parang biglang nagdilim ang paligid. 9 months. 9 na buwan mula nang tuluyan siyang iwan ni Mia matapos ang malaking gulo sa kumpanya. Ang araw na tinawag niya itong sinungaling. Ang araw na nagkasagutan sila hanggang sa wala nang natira kundi kirot at pride. Ngayon, isang text lang at bumalik ang lahat. Ngunit higit sa lahat, isang salita lang ang tumatak sa isip niya. Panganganak. Imposible. Mahina niyang sabi na halos bulong. Pinindot niya ang contact name ng kanyang executive assistant. Lance, malamig niyang utos ang sagutin. Sir? Hanapin mo agad kung saang ospital naka-admit si Mia Ramirez. Nagulat naman si Lance. Sir? Si Ma'am Mia po? Ngayon. As in now. Habang naghihintay ng sagot, napatingin siya sa framed photo sa mesa. Wedding photo nila. Kahit matagal niya nang gustong itapon, hindi niya magawa. Doon nakangiti si Mia, hawak ang kanyang kamay. Masaya at payapa. Ngayon, baka nakahiga ito sa ospital, mag-isa, humihingi ng tulong. Ilang minuto lang, bumalik ang tawag na Lance. Sir, may nakita po akong record. Si Miss Mia Ramirez ay nasa St. Mark's General Hospital, Maternity Ward. May pending bill na 87,560. Hindi pa bayad, sir. Napahigpit ang hawak ni Eros sa cellphone. Bayaran mo lahat. Ngayon din. Lahat po, sir? Lahat. From room charges hanggang gamot. At dagdagan mo ng 500,000 para sa personal allowance niya. Gusto ko wala siyang babayaran kahit piso. Tahimik si Lance. Yes sir, right away. Isa pa? Dagdag ni Eros, habang mababa at mariin ang boses. Magpadala ka ng team. Private medical escort. Sunduan sila. Si Mia at ang bata. Sir, saan sila dadalhin? Sa Del Valle Private Villa. Gusto kong bantayan sila doon. Sabihin mo sa pilot, prepare the jet within an hour. Sa St. Mark's Hospital, abala pa rin ang mga nurse sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Si Mia nakaupo sa gilid ng kama. Yakap ang sanggol habang pinagmamasa ng resibo na hindi pa rin niya alam kung papaanong babayaran. Ma'am, kailangan niyo pong mag-deposit ha? Paalala ng nurse sa may halong inis. Tumango siya at pilit na ngumiti. Opo, sandali lang po. May tinext lang po akong kakilala ko.
Baka po papunta na yung tulong. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung may darating ba. Pagod na siya. Pero nang makita niya ang anak niyang mahimbing na natutulog, pinilit niyang umiti. Anak, kakayanin ni mama to. Kahit anong mangyari. Biglang pumasok ang head nurse. May dalang papel at halatang nagmamadali. Excuse me, Mr. Ramirez? Napatingin si Mia. Nagulat sa tono ng boses nito. Biglang magalang. May confirmation na kami galing sa finance department. Fully paid na po ang bill ninyo. Ha? Halos mabitawan niya ang bata. Paano nangyari yon? Ngumiti ang nurse. Halatang hindi rin makapaniwala. Sabi po ng admin may VIP instruction na nagbayad for you. Lahat-lahat, pati gamot at private room. VIP? Hindi pa siya nakabawi sa gulat nang dumating ang dalawang lalaking naka-uniform ng black suit. Ma'am, kami po ang medical escort. Inutusan po kami ni Mr. Eros Del Valle. Ready na po ang private jet papunta ng Tagaytay. Namutla si Mia. Parang huminto ang mundo niya. Eros Del Valle? Bulong niya. Opo ma'am, siya po ang nagbayad ng lahat ng bills ninyo. At gusto niyo pong sunduin namin kayo ngayon. Napatitig siya sa anak. Bakit niya to gagawin? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa akin? Ang taong halos sirain ang pangalan ko. Ngayon, siya rin ang nagligtas sa amin. Nagtagpo ang mga mata nila ng nurse sa kanina'y nanlait sa kanya. Ngayon, ito na mismo ang nag-abot ng gatas at kumot. Biglang naging magalang. Ma'am, congrats po ha. Ang ganda ng baby ninyo. Mabait pala talaga si Mr. Del Valle. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya at hinalikan ng noo ng sanggol. Anak, parang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Samantala, sa loob ng black luxury van na nakaparada sa hangar, si Eros ay nakaupo ng tahimik. Hawak ang cellphone na nakabukas pa rin sa lumang message thread nila ni Mia. Tiningnan niya ulit ang huling text. Mare, sobrang laki ng bill sa panganganak ko. Baka naman pwede mo akong ipasok sa trabaho. Parang dinurog ang puso niya. Tinawagan niya muli si Lance. Make sure na ligtas silang makakarating. Ayoko mapagod si Mia. At siguraduhin mong may pediatrician sa flight. Yes sir, naka-standby na po sila. Good. Sagot ni Eros sabay pikit ng mga mata. Hindi pa rin niya alam kung bakit niya ginagawa ito. Awa ba? O pagmamahal pa rin? Pero isa lang ang sigurado. Hindi niya kayang hayaan na magdusa si Mia at ang bata. Habang umaandar ang private jet na maghahatid kina Mia, nakatanaw siya sa malayo. Tahimik na nag-iisip. Kung anak niya nga ang sanggol na yon, paano kung yon ang pagkakamaling dapat niyang itama mula pa noon? At sa unang pagkakataon matapos ang 9 na buwan, naramdaman niyang muli ang tibok ng puso. Mabigat, totoo, at puno ng pag-asa. Pagmulat ni Mia, ang una niyang narinig ay ang mahina ngunit pamilyar na tunog ng mga sapatos sa sahig. Hindi yung karaniwang kaluskos sa mga nurse sa ospital. Iba. Mabigat, formal, parang mula sa mga taong sanay sa mga utos at espesyal na misyon. Napatitig siya sa pintuan. 2 lalaking nakaitim ang nakatayo. May dalang mga dokumento at parang alam na agad ang gagawin. Mr. Ramirez? Tanong ng isa. Magalang ngunit diretso. Opo, sagot ni Mia nakabado. Ready na po ba kayo? Kailangan na po nating umalis. Umalis? May helicopter po na naghihintay sa rooftop. Private transport. Fully arranged po ang transfer ninyo, kasama ang baby. Parang biglang umikot ang paligid ni Mia. Helicopter? Private transport? Sino naman ang gagastos ng ganon para sa kanya? Oh wait, baka po may pagkakamali. Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, may isa pang dumating, ang head nurse. Ngayon ay halos nakangitinan na parang ibang tao. Mr. Ramirez, congratulations po. Ito po ang release form, pakisign na lang po. Kinuha ni Mia ang papel. Nanginginig pa ang kamay habang binabasa.
hanggang sa tumama ang paningin niya sa ibabang bahagi. Authorized by Eros Del Valle. Parang natunaw ang dugo niya. Sandaling napahinto ang mundo. Eros. Bulong niya na halos hindi makapaniwala. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang huling gabi nilang mag-asawa. Ang mga salitang masakit. Ang pag-alis niya habang umiiyak. Ngayon, pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang unang taong lalapit sa kanya sa oras ng pangangailangan. Bakit? Habang inaayos ng mga escort ang mga gamit niya, nakatulala lang si Mia sa anak. Mahimbing pa rin natutulog ang sanggol. Wala namang kamalay-malay sa gulong bumabalot sa paligid. Anak, anong nangyayari sa atin? Mahina niyang tanong habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Bakit parang siya pa rin? Ma'am, kung handa na po kayo, tutulungan ko na po kayong buhatin ng baby. Alok ng isa sa mga escort. Napatango na lang siya. Kahit hindi pa sigurado sa sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Paglabas sila ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin at ingay ng mga rotor blades. Totoo nga, may helicopter sa helipad. Nakahanda na. May logo ng Del Valle Enterprises sa gilid. Ang mga nurse at guard ay napapatingin. Habang dahan-dahan siyang isinasakay, parang biglang naging celebrity. Sa loob ng helicopter, halos hindi siya makapagsalita. Ma'am, relax lang po, sabi ng babaeng flight medic. Ligtas po ito, diretso po tayo sa Del Valle Private Villa. May doktor na rin pong naghihintay doon para sa follow-up ninyo. Del Valle Villa? Napabulong siya. Opo, utos po mismo ni Mr. Eros Del Valle. Pinikit ni Mia ang mga mata, sinubukang intindihin ang lahat. Bakit niya ginagawa to? Gusto ba niyang ipamukha na kaya niyang bayaran ng lahat? O baka naman may iba? Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang luha sa pisngi. Hindi niya mapigilan. Ang daming tanong sa puso niya. Galit? Oo, galit siya. Pero sa ilalim niyon may kakaibang lambing na hindi niya maipaliwanag. Paglabag ng helicopter sa malawak na lupain, tanaw ang dagat. Natulala siya. Malawak ang paligid, berde ang damuhan. Tahimik ang simoy ng hangin at may mga staff na nakaabang. Isang luxury car naghihintay at agad siyang inalalayan papasok. Sa loob ng kotse, habang mahigpit niyang yakap ang anak, napansin niyang nanginginig ang mga daliri niya. Bawat sandali ay parang pinapaalala kung gaanong kalayo na siya sa mundong iniwan niya noon. Nang makarating sila sa villa, halos malaglag ang panga niya. Ito yung lugar na minsang pinangako ni Eros na titirhan nila kapag may anak na sila. Ang malaking bahay na kulay puti. May veranda at may mga bulaklak sa gilid. Eksaktong kagaya ng design na siya mismo ang nagdo-drawing noon sa isang tissue habang nagkakape sila dati. Hindi niya napigilang kumiti ng bahagya, pero agad ding napalitan ng lungkot. Pangarap lang ito noon. Bulong niya. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng caretaker. Welcome back, Ma'am Mia. May instructions po si sir na ihanda agad ang kwarto ninyo at ng baby. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po. Si Eros? Mahina niyang tanong. Nasa office po siya ma'am, pero pupunta rin po dito mamayang gabi. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Gusto niyang magpasalamat, pero gusto rin niyang magtago. May halong hiya at inis. Parang ayaw niyang isipin na sa kabila ng lahat, kailangan pa rin niyang umasa sa taong minsan nang sumira sa kanya. Pagpasok niya sa silid, huminga siya ng malalim. Malamig ang hangin, amoy bagong linis. May curb sa gilid, may mga bagong gamit, at sa ibabaw ng drawer ay may nakalagay na maliit na teddy bear na may kalakip na note. Para kay baby. Dahan-dahan niyang binasa ang sulat sa ilalim. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gusto ko makabawi kahit sa ganitong paraan. Eros. Napaluhod siya sa kama. Pinigilan ang pag-iyak. Bakit ganito, Eros?
Bakit parang ang dali mong pumalik? Lumapit siya sa bintana. Tanaw ang dagat. Ang alon ay kalmado. Pero ang puso niya ay hindi. Dala niya ang anak pero dala rin niya ang tanong na hindi pa sinasagot. Bakit? Sa lahat ng tao, siya pa rin ang nagligtas sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na sanggol, mahina niyang sinabi, Anak, ito ba ang tadhana? Na kahit gaano tayo kalayo, kahit ilang beses tayong masaktan, babalik at babalik pa rin tayo sa iisang tao. Sa labas, papalubog na ang araw at sa di kalayuan, paparating na ang itim na kotse ni Eros. Hindi pa niya alam, pero ang pagkakagulantang niyang ito ay simula lang ng mas malalim na emosyon at muling pagkikita nilang dalawa. Tahimik ang villa ng Del Valle. Ang hangin mula sa dagat ay humihip. Nagdadala ng malamig na simoy sa veranda. Nakaupo naman si Eros sa gilid. Nakaayos ang buhok, nakasuit, tahimik at nakatingin din sa dagat. Tila nag-iisip ng malalim. Ang bawat galaw niya ay maingat. Parang ayaw makagulat o makasakit sa babaeng kilala niyang mahal niya noon. Biglang bumukas ang pinto. Si Mia, pagod at halatang nangihina. May hawak na maliit na bag. Ang mata niya ay nakatingin sa sahig, hindi sa paligid. Halatang nahihiya at nag-aalangan. Nakasuot siya ng simpleng damit na pangpasuso. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa kaba at pagod. Natahimik si Eros. Ilang segundo lang nagkatinginan sila. Ang babaeng iniwan niya 9 na buwan na nakakaraan. Ang babaeng minahal niya ng todo. At ang babaeng iniwan niya dahil sa galit at hindi pagkakaintindihan. Eros. Mahina ang boses ni Mia. May halong hiya at galit. Bakit mo pa kami dinala rito? Ano ba ang lahat ng to? Tahimik si Eros. Tinitingnan siya sa mata. Pilit na kinokontrol ang damdamin. Ilang segundo lang nagdaan pero parang huminto ang mundo sa paligid nila. Hindi mo anak to. Biglang sagot ni Mia. Matapang, may halong galit at luha. Ang bawat salita niya ay mabigat. Dalang sama ng loob na matagal niyang tinago. Parang na-stun si Eros. Napalingon siya sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Paano mo nasabi? Pero, wala kang karapatan. Sagot ni Mia na tumayo at lumapit sa sofa. Pinilit hawakan ang sarili. Noon pa man, iniwan mo ako sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Ni hindi mo inisip kung anong mangyayari sa akin. Pagkatapos mo akong husgahan, kaya hindi mo anak to. Sa tingin mo, kaya mo bang intindihin kung gaano kahirap ang ginawa mo sa akin? Tahimik si Eros. Halatang nagulat at sugatan. Ramdam niyang bigat ng bawat salita, bawat galaw at bawat luha ni Mia. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, manabik o umatras lang. Pero Mia, ang bata, mahina niyang sagot. Tila hindi matanggap ang sinabi. Eros, mahinang utos ni Mia na may halong luha. Huwag mo na kaming lapitan. Hindi mo to anak. At hindi mo kailangang ipagmalaki o pakiramdaman yan. Mag-isa ko tong haharapin. Natahimik sila. Ang villa ay tahimik. Bukod sa ihip ng hangin at malayo na alon ng dagat, ang eksena ay puno ng tensyon. Parehong sugatan. Parehong nagmamahal. Ngunit may pader ng galit at hiya sa pagitan nila. Alam mo, sabi ni Eros ng dahan-dahan, may halong sakit at panghihinayang. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang galit mo sa akin. Ngunit kahit ganito, gusto kong malaman mo na nandito ako. Nandito ako hindi para agawin ang desisyon mo, kundi para patunayan na handa akong maging responsable sa bata at sa'yo. Napatingin naman si Mia. Hindi niya alam kung susunod ba sa nararamdaman o mananatiling matatag. Hindi ko alam kung kaya kong magtiwala sa iyong muli. Sobrang dami nang nangyari, Eros. Sobrang sakit. Hindi ko pa kayang ipasok ka ulit sa buhay namin.
Tahimik si Eros. Nagmamasid sa kanya. Halata ang pagsisisi at panghihinayang sa mga mata niya. Ang pagsisikap na hindi masaktan muli si Mia. Hindi ko rin inaasahan. Nabigyan mo agad ako ng tiwala. Gusto ko lang na ipakita ang nandito ako at hindi ko kayo iiwan muli. Naglakad si Mia papalapit sa sofa, umupo at pinilit huminga ng malalim. Ramdam niya ang sariling puso, halo ng galit, lungkot at isang maliit na bahagi ng pagnanasa na sanay na iintindihan siya ni Eros. Tahimik silang nagkatinginan. Parehong may sugat sa puso. Parehong nagmamahal ngunit parehong natatakot. Ang unang pagkikita sa loob ng 9 na buwan ay puno ng emosyon, tensyon at unresolved feelings. Isang simula ng muling pagtatagpo, ngunit hindi pa lubos na malinaw ang kanilang landas. Ngumiti si Eros, maliit, simpleng ngiti na puno ng pag-asa. Salamat, Mia. Yan lang ang kailangan ko sa ngayon. Malaman na narito ka. Na marinig mo rin ang nararamdaman ko. Napangiti naman si Mia ng bahagya, pilit na nakokontrol ang luha. Hindi ko alam kung papayagan ko, pero susubukan kong makipag-usap. Para sa ngayon, iyon na lang muna. Tahimik silang nagkatinginan habang ang simoy ng hangin mula sa dagat ay umiihip. Dala ang bigat ng damdamin nila at ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng tensyon at emosyon. Tahimik ang silid. Si Mia, pagod at nanginginig, nakaluhod sa tabi ng crib. Maingat na hinahaplos ang ulo ng sanggol. Ang maliit na katawan nito ay napaka-inosente. Ang mga daliri ay kumikilos ng dahan-dahan sa pagtulog. Napasulyap siya sa paligid. Nakatitig sa bintana pero ramdam niyang may presensya sa silid. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Eros. Tahimik, nakatayo sa gilid. Ang mga mata niya ay nakatuon sa sanggol at sa babaeng dating minahal niya ng todo. Eros, bulong ni Mia at hindi agad tumingin sa kanya. Nanginginig sa halong kaba at tensyon. Tahimik naman si Eros. Tumayo lang at ang mga mata ay nakatingin sa bata. Ramdam niya ang bigat ng bawat sandali. Isang halo ng pag-usisa, panghihinayang at damdaming matagal niyang itinago. Lumapit siya sa crib ng dahan-dahan, pilit hindi magpakita ng labis na emosyon. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa pulso ng sanggol. Isang bracelet na may nakasulat na Eros Jr. Para bang tumigil ang mundo sa paligid niya. Napahinto siya sa paglakad. Hinawakan ang sariling mukha. Ang damdamin niya ay halo ng gulat at pagkalito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o magalit. Tayo bang mga magulang niya? Tanong niya sa hangin. May bahagyang pang-uuyam ngunit sa ilalim ng boses, ramdam ang pag-asa. Sana nga. Iniisip niya sa sarili. Sana nga, siya talaga ang ama. Si Mia naman nararamdaman ng tingin ni Eros at bahagyang napatingin sa kanya. Hindi pa siya nagsasabi ng totoo. Ang mga mata niya ay puno ng tensyon at pag-iingat. Hindi pa panahon para sa ganitong usapan. Bulong niya sa sarili. Pilit pinipigilan na lumabas ang sagot. Si Eros unti-unting lumapit sa crib, nakatingin sa sanggol. Ang bawat galaw ng bata ay nagdadala ng kakaibang damdamin sa puso niya. Halo ng pananabik, pag-aalala at isang kakaibang saya na hindi niya maipaliwanag. Ang dami kong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano magsimula. Wika niya, huminto sa tabi ng crib, nakatitig sa bracelet. Hindi ko pa alam kung dapat ba ako maging masaya o magalit. Pero sana ako ngang ama nito. Si Mia naman ay nakaupo sa sofa. Napansin ang pagbabago sa tono ng boses ni Eros. Halata ang kagustuhan niyang lapitan ng bata, ngunit may halong takot at pangamba. Eros, hayaan mo muna kaming makapagpahinga. Mahina niyang wika. Pilit pinipigilan ng sarili na magbunyag. Ngayon, hayaan mo ako mag-alaga sa kanya.
Tumahimik si Eros, nakatitig sa sanggol. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. Hindi pa rin siya sigurado pero ramdam niyang matinding pagnanasa na mahalin ang bata. Kahit hindi pa niya alam kung totoong anak niya ito. Okay, sagot niya. Dahan-dahan. May bahagyang pagngiti. Pero gusto kong malaman mo. Nandito ako. Kahit papaano. Kahit paano lang. Tahimik silang nagkatinginan. Parehong may sugat sa puso. Parehong nagmamahal. Ngunit parehong natatakot. Ang simoy ng hangin mula sa bintana ay umihip. Dala ang malamig na tensyon sa silid at ang bata ay tahimik na walang kamalay-malay sa damdaming umiikot sa paligid niya. Ang unang gabi sa villa ay puno ng damdamin na hindi pa malinaw. Gulat, tensyon at unti-unting pag-usbong ng pag-asa. Parehong alam nila na maraming bagay ang dapat ayusin. Ngunit sa panahong ito, sapat na ang simpleng pagtingin sa bata at ang tahimik na pangako na narito sila para sa kanya. Napaupo si Mia sa sofa, nakatingin sa sahig. Ang maliit na silid ay tahimik. Bukod sa dahan-dahang paghinga ng sanggol sa crib, sa isip niya biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, galit at pag-aalangan na matagal niyang itinago sa puso. Hindi niya maiwasan ang kilabot na pumuno sa dibdib niya habang naaalala ang araw na yon. Ang araw na iniwan siya ni Eros. Hindi lang dahil sa galit kundi dahil sa isang malaking akusasyon na wala siyang kasalanan. Nagnakaw ka sa kumpanya. Sigaw ni Eros noon sa conference room ng kanilang opisina. Ang boses niya malamig at puno ng paninisi. Lahat ng empleyado, pati ang board members ay nakatingin sa kanila. Si Mia, payat at nanginginig ay nakatayo. Hindi makapaniwala. Eros, hindi ko ginawa yun. Sabi niya na nanginginig ang boses. Halos umiyak sa kahihiyan at pagkabigla. Hindi ko alam kung bakit ka naniniwala na ako may kasalanan. Pero si Eros walang imik. Nakatingin sa kanya na para bang wala na makakapigil sa galit niya. Hindi ko na kailangan ng paliwanag, Mia. Ang katotohanan, hindi ko na kayang magtiwala sa'yo. Dumating ang HR. Nag-alok ng medyo mahinahong tono, pero halata pa rin ang pag-aalala. Mia, baka pwede muna tayong mag-usap sa opisina. Hindi natin dapat ipahiya ang mga empleyado. Ngunit tumanggi si Eros. Wala nang kailangan pang pag-usapan. Mag-ayos ka ng gamit mo at umalis ka na. Parang tumigil ang oras para kay Mia. Ang mundo niya ay gumuho. Paano niya ito tatanggapin? Siya, na buong puso ay nagtatrabaho para sa kumpanya, na buong pusong nagmamahal sa taong ito, ay sinabihang magnanakaw. At higit pa roon, iniwan siya. Nag-iisa. Buntis pa pala siya noon. Tumulo ang luha niya habang iniisip ang lahat. Bakit? Bakit ganito ang ginawa mo sa akin? Bulong niya sa sarili. Ang sakit ay parang sugat na hindi mapapawi. Halos bumagsak siya sa sahig sa sobrang bigat ng emosyon. Habang binabalik niya ang mga pangyayari, ramdam niya ang galit at sama ng loob na unti-unting lumalalim. Naaalala niya ang bawat salita ni Eros noon. Bawat tingin ng pagdududa, bawat takbang na nagpatunay na wala siyang lugar sa buhay ng taong minahal niya. Paano mo to nagawa sa akin? Iniwan mo ako sa pinakamahalagang panahon ng buhay ko. At iniwan mo ako nag-iisa. Sigaw niya noon sa loob ng kwarto ng kanilang apartment. Habang pinipisil ang tiyan niya, nararamdaman ng bata sa loob. Walang sumagot, walang Eros. Dahil siya ay lumayo at nagpakita ng malamig na mukha. Ang init ng luha ni Mia ay humahalo sa lamig ng hangin sa kwarto. Sa loob niya, nag-alab ang galit. Hindi lang dahil sa iniwan siya, kundi dahil sa mali at hindi patas na akusasyon na sinisisi sa kanya. Habang tumatagal, naalala niya rin ang mga araw ng kalungkutan at pakikipaglaban sa buhay mag-isa. Ang bawat hakbang ng buntis na si Mia ay puno ng pangamba at pag-aalala sa bata. Wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili niya.
Sa bawat araw, ang galit at sama ng loob sa nagawa ni Eros ay nagiging matinding pagbubuno, parang apoy na hindi mapapatay. Naaalala rin niya ang mga tahimik na gabi kung saan umiiyak siya sa dilim. Iniisip kung paano niyang haharapin ang bagong buhay na dala niya. Paano niya itataas ang bata nang walang suporta ng ama? Paano niya haharapin ang galit at pagkahiwalay na dulot ng maling akusasyon? Hindi ako magnanakaw. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Hindi naman ako may kasalanan, pero iniwan niya ako. Iniwan niya kami ng walang paliwanag. Ang bawat alaala ay parang isang matalim na kutsilyo sa puso niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng galit at lungkot, ramdam niya rin ang kanyang lakas. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng tapang. Ang sama ng loob ay naging dahilan para ipaglaban ang sarili at ang bata. Sa bawat luha, natutunan niyang hindi siya basta-bastang susuko. Ngayon, habang nakatingin sa sanggol sa harap niya sa villa, ramdam ni Mia ang parehong galit at proteksyon. Ang bata, ang kanyang dahilan, ang kanyang inspirasyon. At kahit naroon si Eros, kahit nakikita niya ang gulat at pang-uusap sa mga mata nito, hindi pa rin niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Hindi mo anak to, bulong niya sa sarili. Habang pinipigil ang emosyon na sumabog. Hindi pa panahon para malaman niyang totoo. Kailangan ko munang protektahan ang sarili ko at ang bata. Ang flashback na iyon ay parang alon na dumadaloy sa puso niya. Ang galit sa nakaraan, ang panghihinayang, at ang pinagsamang lakas at pangamba para sa kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng lahat, ramdam niya na ang bawat hakbang na ginagawa niya noon, bawat desisyon at bawat luha ay nagbigay sa kanya ng tapang para sa bagong yugto ng buhay niya. Tahimik siyang huminga, tinitingnan ang sanggol, at sa puso niya naroon ang pangako. Kahit gaano mang kahirap ang nakaraan, gagawin niya ang lahat para sa bata at gagawin niyang protektado ang kanilang mundo. Tahimik ang villa sa gitna ng umaga. Ang araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana, nagpapalambot sa mga dingding at naglalaro sa sahig. Si Mia ay nakaluhod sa tabi ng sofa, maingat na inaalagaan ng sanggol. Ang mga mata niya ay nakatuon sa bawat galaw ng bata, halatang punong-puno ng pagmamahal at pag-aalala. Si Eros nananatili sa gilid ng kwarto, nakatayo at tahimik na nanonood. Hindi niya maiwasang mapatingin, halos hindi niya mapigilan ang sarili. Ang mukha ng sanggol ay kopyang-kopya niya. Bawat tingin ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Ang sarili niyang mga pangarap, ang nakaraang pagmamahal, at isang posibilidad na matagal niyang pinangarap, ang maging ama. Napahinto siya sa kanyang paglapit sa crib, hinawakan ang kanyang sarili, at napangiti ng bahagya. Kopya ko talaga, bulong niya sa sarili, may halong gulat at tuwa. Ngunit kasabay ng ngiti ay may bahagyang kirot sa dibdib niya. Hindi niya maiwasang maalala ang mga lumang chismis na narinig niya dati. May narinig ako dati na may ibang lalaki si Mia. Naalala niya sa sarili. Ramdamang bigat ang duda na unti-unting bumabalik. Ang nakaraang galit, sama ng loob at panghihinayang ay muling lumitaw sa puso niya. Pinapagitnaan ang katotohanan at pagdududa. Si Mia hindi alam ang iniisip ni Eros. Maingat na nag-aalaga. Tiniyak na komportable ang bata. Tahimik siya, ngunit ramdam ng bawat galaw niya ang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ni Eros ang katotohanan kung malalaman niya. O kung paanong haharapin ang lumang chismis na unti-unti na rin kumakalat sa paligid. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan agad. Bulong ni Eros sa sarili. Pinipilit kontrolin ang emosyon. Pero bakit ganon? Bakit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maalis sa puso kong pag-asang tama ako, na ako ang ama. Habang nagmamasid, napansin niya ang mga maliliit na detalye. Ang pagkumpas ng kamay ng bata, ang mga mata na kumikislap,
At ang mga ngiti kapag natutuwang tumingin kay Mia. Lalo siyang naaakit. Lalo siyang napapaisip. Halos mapaiyak siya sa tuwa. Ngunit kasabay nito, muling bumabalik ang duda. Nabubuhay na naman ang lumang takot sa puso ko. Bulong niya, tahimik. Paano kung mali ang narinig ko dati? Paano kung may ibang lalaki? Nakaramdam si Eros ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang damdamin niya ay magkahalong pag-asa, pag-aalala at pangamba. Habang tinitingnan niya ang bata, hindi niya mapigilang mag-isip ng mga posibilidad. Mabuti man o masama. Ang puso niya ay nagsasabing sana tama ang kanyang hinala, na siya nga ang ama. Ngunit sa isip niya, may kumakalat na pangamba na maaaring hindi siya totoo sa mata ng sanggol at ni Mia. Lumapit siya ng dahan-dahan, tila nag-aalangan, at tumayo sa tabi ng sofa. Pinagmamasdan niya si Mia. Ang pag-aalaga niya sa bata at nararamdaman ang bigat ng kanyang pagkukulang noon. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to. Bulong niya, halatang may kirot at lungkot. Pero, hindi ko rin kayang iwan ng bata at si Mia sa gulo at pagdududa. Napatingin si Mia sa kanya, naramdaman ang presensya niya, ngunit pinilit na manatiling maingat. Eros, hayaan mo na muna kaming mag-ayos sa sarili namin. Wika niya ng dahan-dahan. Hindi pa panahon para pag-usapan ang lahat ng to. Kailangan muna nating magpahinga at mag-adjust. Tumango naman si Eros, bahagyang ngumiti. Ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang dibdib. Alam niya na hindi madali ang tiwala. At alam niya rin na may mga lumang tanong na kailangang sagutin. Ngunit sa kabila ng lahat ng duda, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi niya kayang iwan ang bata. Ang bawat tingin niya sa sanggol ay nagpapakita ng isang bagay na matagal niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay hindi kayang magpigil sa pagmamahal. Lumapit siya ng bahagya sa crib, hinawakan ang kamay ng bata at pinisil ang maliit na daliri nito ng maingat. Ramdam niya ang init ng buhay, ang pagiging inosente at ang posibilidad na siya nga ang ama. Ngunit sa puso niya, muling bumalik ang tanong, paano kung mali siya? Tahimik silang nagkatinginan ni Mia, pero parehong may sugat, parehong may takot. Ngunit parehong may pag-asa. Ang lumang tsismis, ang duda, at ang pangamba sa nakaraan ay muling nabuhay. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Eros ang isang kakaibang pangako sa sarili. Ipapakita niya na kahit may pag-aalinlangan, hindi niya pababayaan ang bata at si Mia. Ang silid ay tahimik. Bukod sa mahinang paghinga ng bata at ang tunog ng hangin mula sa bintana, ang bawat sandali ay puno ng tensyon, pagdududa at pag-asa. At sa ilalim ng lahat ng ito, unti-unting nag-uumpisa ang isang bagong kabanata sa pagitan nila. Puno ng pagmamahal, pag-aalinlangan at pangarap na sana nga ay tama ang hinala niya. Siya ang ama ng batang ito. Ilang linggo na sila sa villa. Tahimik ang umaga. Ang araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana. Naglalaro sa sahig at nagbibigay ng liwanag sa silid kung saan nakahiga si Mia at ang sanggol. Si Eros ay nakatayo sa gilid ng silid. Tahimik na nagmamasid sa dalawa. Ngunit sa isip niya ay may bigat. Palihim, ipinadala niya ang gamit ng sanggol sa isang pribadong laboratorio para sa DNA test. Hindi para saktan si Mia, kundi para matiyak sa sarili. Ang duda sa puso niya ay hindi maalis at kailangan niya ng katiyakan bago tuluyang tanggapin ang bata bilang sariling anak. Si Mia ramdam ang kakaibang tensyon mula kay Eros. Ngunit hindi pa man alam ang ginagawa niya, tahimik siya sa pag-aalaga ng bata. Nanginginig sa halong kaba at takot na baka masira ang relasyon nila bago pa man magsimula. Ramdam niya na may nawawala sa tiwala, na parang unti-unting nag-iiba ang tingin ni Eros sa kanya. Lumapit si Eros, dahan-dahang tinutukan ng bata. Ang ganda ng mata mo.
Bulong niya, halatang nakatutok sa maliit na detalye ng mukha. Ngunit sa ilalim ng boses, ramdam ang pag-aalala. Sana, tamang hinala ko. Sana nga akong ama. Napatingin naman si Mia at nakita niya ang kakaibang damdamin sa mga mata ni Eros. Isang halo ng pag-aalala, pag-asa at bahagyang duda. Hindi niya maiwasang bumangon ng tensyon sa pagitan nila. Eros, simula ni Mia na nanginginig ang boses. Bakit parang may iniisip ka na hindi mo sinasabi sa akin? Si Eros naman ay nag-atubiling magsalita. Wala naman. Sagot niya na bahagyang nagkakamali sa tono. Ngunit halata ang pagkakahiya at tensyon. Hindi na pinansin ni Mia ang hindi pagkasabi. Ramdam niya ang nawawalang tiwala. Eros, hindi mo ba alam na kahit na lumipas ang panahon, ang tiwala ko sa iyo ay parang salamin? Mabilis itong mabasag. At ngayon, parang may lihim ka. Wika niya. Halatang may sama ng loob. Napahinto naman si Eros. Tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ko ibig sirain ang tiwala mo, Mia. Gusto ko lang malaman. Para matiyak ako. Para makatiyak ka? Tanong ni Mia na tumindig at hinawakan ang mga balikat niya. Eros, hindi lahat ng mahirap manloloko. Hindi lahat ng walang kayamanan ay may masamang intensyon. Si Eros ay nagulat sa tindi ng emosyon ni Mia. Halata na ang galit at sakit sa kanyang tinig. Bawat salita ay tumatama sa kanya. Hindi ko naman sinabi na manloloko ka, Mia. Pero ang lumang chismis at ang nakaraan, minsan mahirap nang burahin. Paliwanag niya na halos hindi na masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin. Napaluha si Mia. Ang mga mata niya ay kumikislap sa galit at lungkot. Ang sanggol sa crib ay nagigising sa bahagyang iyak at agad niyang hinahagod at hinahaplos para mapakalma. Ramdam ni Eros ang bigat ng mga luha niya at parang tumitigas ang dibdib niya sa halo ng galit, panghihinayang at pagmamahal. Okay, Mia. Wika ni Eros at lumapit sa kanya. Maingat na hinawakan ang mga kamay niya. Hindi ko gusto na mag-away tayo. Pero kailangan ko lang makatiyak. Hindi para saktan ka. Hindi para questionin ang pagmamahal mo sa bata. Ngunit ang galit at sama ng loob ni Mia ay hindi basta-bastang mawawala. Eros, hindi lahat ng mahirap. Ang nakaraan ay puno ng pagkakamali at maling akusasyon. Pero hindi ibig sabihin na mangmang ako. Sigaw niya na may kasamang luha. Halatang pinipilit ipagtanggol ang sarili at ang dangal niya. Tahimik si Eros. Ramdam ang bigat ng mga salita. Ang puso niya ay nahahati. Sa isang banda, may duda pa rin. Sa kabila nito, hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na tama si Mia. At na mahal niya talaga ang bata. Habang pinagmamasdan niya si Mia at ang sanggol, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa sarili. Ang galit at pag-aalinlangan ay nababalot ng pagmamahal. At kahit na may DNA test pa rin naghihintay, ramdam niya na hindi niya kayang lumayo sa pamilya na ito. Ang silid ay puno ng tensyon, luha at damdaming hindi pa malinaw. Si Mia, kahit nagalit at nasasaktan, ay nagmamasid sa bata at sa bawat kilos ni Eros. Si Eros naman sa kabilang banda ay naninindigan sa kanyang pasya. Kailangan niyang makatiyak, ngunit hindi niya kayang iwan ang babaeng minahal niya at ang bata sa gitna ng pag-aalinlangan. Ang DNA test ay parang anino sa pagitan nila, isang lihim na magbibigay kasagutan, ngunit sa kasalukuyan, ang damdamin, galit at pagmamahal ay lumalaban. Nagtatagpo sa isang silid sa pagitan ng dalawang taong sugatan, ngunit parehong nagmamahal. Tahimik ang villa sa hapon. Si Mia ay nakaupo sa sofa, hawak ang sanggol sa kanyang bisig, habang si Eros naman ay nakatayo sa gilid. Nakatingin sa kanya at sa maliit na nilalang na tila may bitbit ng kanilang nakaraan at hinaharap. Dahan-dahan ibinukas ni Eros ang sobre na galing sa pribadong laboratorio. Ang puso niya ay mabilis na kumakaripas.
Halo ang kaba, pag-aalala at isang maliit na pag-asa na sana tama ang nararamdaman niya mula sa bata. Habang binubuksan ng sobre, tumigil ang mundo ni Mia sa sandali. Nararamdaman niya ang bigat ng tensyon. Alam niya na lalabas na ang katotohanan. Tumigil si Eros sa pagbasa. Ang mata niya ay kumikislap. Nananatiling nakatitig sa papel. Walang imik. Sandali, ang kanyang katawan ay tila hindi makagalaw sa gulat. Ang DNA test ay malinaw. Anak niya ang bata. Tahimik si Eros. Ang kanyang mga labi bahagyang nanginginig. Ramdam niya ang lahat ng damdamin na matagal niyang tinago. Gulat, tuwa, panghihinayang sa nakaraan, at pasensya na para kay Mia. Ngunit sa halip na agad na humingi ng tawad, tumigil siya at sinusubukang unawain ang bigat ng lahat ng nangyari. Eros, bulong ni Mia na nanginginig ang boses. Halatang nag-aalala sa reaksyon niya. Ano ang nasa papel? Tumigil si Eros, tumingin sa kanya. Halata sa mga mata niya ang halo ng emosyon. Tuwa, lungkot at isang malalim na pagnanais na ayusin ang lahat ng ito. Ngunit bago pa man siya makasagot ay tumunog ang kanyang telepono. Ang mensahe ay mula sa tagapamahala ng kumpanya sa tabi ng villa. Sir, nasusunog po ang warehouse. Maliit na kumpanya malapit sa villa. Lahat ng stock at dokumento nasunog. Pinagbintangan si Mia bilang dahilan. Sabi ng mensahe. Para bang huminto ang mundo sa paligid nila. Si Mia, hawak ang bata. Napalingon sa kanya. Halatang gulat at takot. Ano? Ako? Hindi ko ginawa yun. Sigaw niya. Nanginginig sa galit at pagkabigla. Si Eros naman ay nananatiling tahimik. Ngunit ramdam niya ang tensyon. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iikot. Paano niya mapagtatagumpayan ang sitwasyong to? Paano niya mapoprotektahan si Mia at ang batang mula sa maling paratang? Sa labas, ang mga empleyado at kapitbahay ay nagsimulang mag-usisa. Maraming haka-haka. Kumalat ang chismis na si Mia nga ang dahilan ng sunog dahil nagagalit pa rin siya sa nakaraan. Sa hindi pagkakaayos ng kanilang hiwalayan at sa kumpanya. Hindi ko kaya makikitang sinisisi ka nila. Bulong ni Eros habang lumalapit sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang braso ni Mia. Alam ko kung anong ginawa mo sa nakaraan. At alam ko rin ang katotohanan. Hindi ka nagkasala, hindi mo ginawa yon. Si Mia ay nanginginig, napaiyak sa pagkakapanatag sa tinig ni Eros. Pero Eros, paano natin ipapaliwanag sa kanila? Lahat ng tao, pinipilit paniwalaan na akong may kasalanan. Sabi niya na halos umiiyak. Hawak ang sanggol ng mahigpit. Hindi natin kailangan pang patunayan sa kanila ang lahat. Sagot ni Eros. Nakatitig sa kanya ng matagal. Ramdam ang determinasyon sa mga mata niya. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan. At hindi ko hahayaan na masaktan ka o ang bata dahil sa maling paratang. Habang nagsalita siya, ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik. Ang galit, sama ng loob at tensyon ng kanilang hiwalayan. Ngunit sa ngayon, ang bigat ng DNA test at ang bagong sunog ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Protektahan si Mia at ang bata. Ano man ang chismis at maling paratang. Eros, paano kung hindi kami paniwalaan? Tanong ni Mia, halatang kinakabahan. Habang tinutulungan niyang ipasok ang sanggol sa crib. Hindi bale, kung hindi tayo paniwalaan ng iba. Sagot niya na mahigpit ang tingin. Alam naman natin ang katotohanan. At yan lang ang mahalaga. Alam kong magiging maayos ang lahat. Basta't magkakasama tayo. Kakayanin natin to. Tahimik silang nagkatinginan ni Mia. Parehong may halong lungkot at saya. Ang silid ay puno ng tensyon. Ngunit ramdam nila ang pangako. Kahit may galit, duda at maling akusasyon sa paligid,
Hindi na muling magkakahiwalay ang kanilang puso sa isa't isa at sa bata. Si Mia unti-unting napakalma, hinaplos ang buhok ng bata. Salamat, Eros, sa pagtiwala sa akin. Bulong niya at bahagyang umiyak ngunit may halong ngiti. Si Eros ay bahagyang yumuko. Hinawakan ang kamay ni Mia at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko hahayaan na may masaktan sa atin. Wika niya at halatang handa ng ipagtanggol ang pamilya at protektahan ang katotohanan. Sa labas, unti-unting kumalat ang chismis. Ngunit sa loob ng villa, ramdam nila ang katahimikan na puno ng determinasyon, pagmamahal at proteksyon. Ang DNA test ay nagpahayag ng katotohanan, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ipaglaban ang kanilang dangal at ang kinabukasan ng bata sa gitna ng maling akusasyon. Tahimik ang Del Valle Villa sa gabi. Ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Mia ay nakaupo sa sofa, hawak ang sanggol. Habang si Eros naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang cellphone at nakatingin sa screen na nagpapakita ng bagong ebidensya. Eros, ano na naman to? Tanong ni Mia at halatang nababahala. Ramdam niya ang bigat sa pagitan nila. Ang tensyon na dala ng sunog sa warehouse at ang maling paratang sa kanya. Si Eros na halatang seryoso ay tumigil sa paghinga bago nagsalita. Mia, may nahanap ako. Ang katotohanan tungkol sa sunog sa warehouse. Wika niya. Ang boses niyang tahimik ngunit puno ng determinasyon. Napalingon si Mia. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kaba at pag-aalala. Ano? Bakit akong tinuturo nila? Tumango si Eros at ipinakita ang video footage na nakuha mula sa CCTV sa warehouse. Ang mga galaw sa screen ay malinaw. May isang babae na pumapasok ng palihim, nagtatakip ng mukha at naglagay ng ilang bagay bago tumakas. Si Vanessa. Bulong ni Eros at bahagyang nanginginig sa galit. Ang stepsister ko. Siyang may ginawa sa warehouse. Ginamit niya ang pangalan mo para masira ka sa mata ko. Si Mia naman ay hindi makapaniwala. Napatingin siya sa screen. Ang puso niya ay kumakaba. Hindi to totoo. Bakit niya gagawin to? Si Eros, dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan ang kamay niya. Selos. At kayang gawin ni Vanessa ang lahat para makuha ang mana at para sirain ka rin. Ngunit hindi ka nagkasala, Mia. Lahat ng iniisip ng iba tungkol sa'yo ay mali. Napaiyak si Mia. Hindi sa galit, kundi sa ginhawa. Sa wakas, may malinaw ng ebidensya na siya'y inosente. Hinagod niya ang sanggol sa bisig niya at huminga ng malalim. Salamat, Eros, sa paniniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat kung hindi mo ginawa ito. Tumayo si Eros. Dahan-dahan ang mga mata niya ay puno ng galit at determinasyon. Hindi ko hahayaang masira ka ng sino man, lalo ng sino mang nasa pamilya ko. Kailangan nating ayusin to, Mia. Para sa bata, para sa ating dalawa, at para sa katotohanan. Sa parehong oras dumating ang legal team ng Del Valle. Dala ang karagdagang ebidensya. Ang mga email, tawag at transaksyon ni Vanessa ay malinaw na nagpapakita ng planong pagsunog sa warehouse at paggamit kay Mia bilang biktima. Si Mia naman ramdam ang ginhawa at pasasalamat. Nakatingin kay Eros at sinabing, "Ang tagal nating nagdusa sa maling paratang." Bulong niya. Ngayon alam ko na hindi ko kailangang mag-isa. At hindi ako nag-iisa. Huminga si Eros. Hawak pa rin ang kamay niya. Hindi ka na kailanman mag-iisa, Mia. At hindi ko hahayaang makasira pa siya sa atin o sa anak natin. Sa labas ng villa, si Vanessa ay tinawag sa harap ng pamilya. Halata ang pagkabigla niya nang makaharap ang ebidensya. Ang galit at selos ay hindi niya na mapigil. Ngunit sa halip na umaming mali, nanatili siyang matigas. Subalit ang mukha niya ay nagpapakita ng pagkatalo.
Hindi ko ginawa yun. Sigaw ni Vanessa. Ngunit ang mga ebidensya ay malinaw. Ang mga abogado at pamilya ni Eros ay nananatiling matatag, handang ipaglaban ang katotohanan at protektahan si Mia. Si Mia, hawak ang sanggol, ay tumayo at ang kanyang boses ay malinaw na matatag. Ang lahat ng ginawa niya ay mali, pero hindi ito magiging dahilan para mawalang tiwala ako sa tama at pagmamahal. Si Eros dahan-dahang niyakap si Mia mula sa likod habang pinipigilan ang galit na tumama sa stepsister. Tama ka, hindi natin hahayaan ang galit o selos ng iba na sirain ang buhay natin. Ngayon, panahon na para ayusin ang lahat at protektahan ang tama. Habang tumatagal, ang pamilya Del Valle ay nagsimula ng maunawaan ang katotohanan. Ang galit ni Vanessa ay malinaw, ngunit ang determinasyon ni Eros at Mia na ipagtanggol ang kanilang dangal, pamilya at ang bata ay mas malakas kesa sa anumang paninirang. Sa isang malambot na sandali, si Mia ay humarap kay Eros. Pinisil ang kamay niya. Salamat sa paniniwala sa akin at sa bata. Hindi ko ito makakaya na mag-isa. Tumango naman si Eros at halatang may halo ng galit at ginhawa. Hindi ka na kailanman mag-iisa, Mia. At kahit ano man ang gawin ni Vanessa, alam niya na hindi niya kayang sirain ang ating pamilya. Tahimik ang gabi sa villa, ngunit ramdam ng isang bagong simula. Ang katotohanan ay lumabas. Ang galit ni Vanessa ay nabunyag na, at si Mia, sa wakas ay ligtas na mula sa maling paratang. Ang sanggol sa bisig niya ngayon ay tahimik na parang nararamdaman ang bagong kapanatagan. Maagang umaga sa villa ng Del Valle, tahimik ang paligid, ngunit si Mia ay hindi mapakali. Nakaupo siya sa sofa. Hawak ang sanggol sa bisig habang nagmumuni-muni sa nangyayari sa nakaraang mga araw. Ang galit at takot sa maling paratang ay unti-unti nang napapalitan ng pag-asa at determinasyon. Dumating si Carlo, isang dating abogado at matalik na kaibigan ni Mia. Dala ang laptop at mga dokumento. Mia, handa ng ebidensya. Makikita natin ang lahat ng katotohanan sa video at records. Wika niya na may ngiti, ngunit seryoso sa mga mata. Napalingon naman si Mia, bahagyang nanginginig sa kaba at excitement. Talaga? Sigurado ka ba na dito lalabas na ang lahat ng katotohanan? Tumango si Carlo. Oo naman, makikita natin kung paanong pinagplanuhan ni Vanessa ang lahat ng to. Simula sa pagnanakaw niya sa kumpanya hanggang sa sunog sa warehouse. At higit sa lahat, malalaman din natin kung paano niyang ginamit ang pangalan mo para sirain ka dati. Habang binubuksan ni Carlo ang laptop, lumapit si Eros. Nakatingin sa screen at ramdam ang tensyon. Hindi niya mapigilang mapatingin sa bata na nakahiga sa crib. Pagkatapos, muli kay Mia, naramdaman niya ang halo ng kaba at excitement sa paligid. Handa ka na ba, Mia? Tanong ni Carlo bago pinindot ang play button sa video footage. Tumigil si Mia sa paghinga at tumango ng dahan-dahan. Handa na, kahit mabigat sa loob. Lumabas sa screen ang eksena sa loob ng kumpanya. Makikita si Vanessa na palihim na nagbubukas ng mga cabinet, kumukuha ng mga dokumento at may mapanlinlang ng ngiti sa mukha. Ang bawat galaw niya ay malinaw na may intensyon at plano ng maaga. Makikita mo, Mia, paliwanag ni Carlo habang tinitingnan nila ang video. Lahat ng ginagawa niya ay para siraan ka. Ginamit ka niya bilang biktima para mapalabas na may galit ka pa rin o may ibang motibo. Si Mia ay bahagyang nanginginig, huminga ng malalim. Hindi ko mawari. Paano siya naging ganitong kalupit? At bakit kailangan pang gamitin ang pangalan ko? Si Eros ay nakatingin sa screen. Ang galit at pagkabigla ay halata sa mukha niya. Ang selos at inggit ni Vanessa. Hindi ko inakalang ganito kamanipis ang luhi ka. Ngunit sa wakas, malinaw na mali siya at ikaw ay inosente.
Habang nagpapatuloy ang video, lumabas ang mga eksena kung paanong pinakalat ni Vanessa ang chismis na may ibang lalaki si Mia. Sinasabing may lihim na relasyon siya sa isang lalaki habang kasintahan niya pa ang stepbrother ni Vanessa at si Eros. Ang bawat segment ay malinaw na gawa-gawa. Walang basihan at halatang maling akala lamang para sirain ang pangalan ni Mia. Tumango si Carlo. Ipinakita ang mga screenshots ng emails at chat messages ni Vanessa sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Vanessa. Wala talagang katotohanan ng chismis tungkol sa iyo, Mia. Gawa-gawa lang ito para sirain ang reputasyon mo sa Del Valle family. Napaiyak naman si Mia, hindi sa galit kundi sa ginhawa. Salamat, Carlo. Hindi ko alam kung paano ko may pagtatanggol ang sarili ko kung wala ka. Hinagod niya ang buhok ng sanggol sa bisig niya, parang naghahanap ng kalakasan at kapanatagan. Si Eros naman ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ng kamay ni Mia. Mia, alam ko na ang lahat ay mali sa'yo. At ngayon, malinaw na sa atin ang katotohanan. Hindi mo kailangang magdusa sa maling paratang. Ngayon lang talaga ako nakapag-relax. Wika naman ni Mia, bahagyang napangiti sa gitna ng luha. Parang bigla na lang nawala ang lahat ng takot at pangamba. Si Carlo ay nakangiting tumayo. Ang susunod na hakbang, ipapakita natin ang ebidensya sa pamilya ni Eros at sa legal team para maayos ang lahat. Wala na silang dahilan para pagsabihan o pagbintangan ka. Sa parehong oras si Vanessa ay dinala sa harap ng pamilya Del Valle. Halata ang pagkabigla niya nang makita ang video at ebidensya. Ang galit, selos at panlilinlang na matagal niyang inipon ay nabunyag sa harap ng lahat. Si Mia hawak pa rin ang sanggol. Tumayo. Ang boses niya ay matatag, malinaw at puno ng dignidad. Ang lahat ng paratang laban sa akin ay mali. At ang katotohanan ay nariyan na para makita ng lahat. Sana, matuto tayo sa nangyari at huwag hayaan ang inggit at selos sa sirain ng ating buhay. Si Eros dahan-dahang niyakap si Mia mula sa likod, habang pinipigilan ang galit na tumama sa stepsister. Tama ka, Mia. Hindi mo kailanman dapat maranasan ng ganitong paratang. At kahit sino pang magtangkang sirain tayo, alam natin ang katotohanan. Tahimik ang villa sa gabi. Ang katotohanan ay lumabas. Ang video footage at dokumento ay nagpapatunay na inosente si Mia. Ang sanggol sa bisig niya ay tahimik. Parang ramdam ang kapanatagan. Ang araw ay sumisilip sa mataas na gusali ng Del Valle Corporation. Habang sa harap ng malawak na podium ay nagtipon ng media, photographers at mga tauhan ng kumpanya. Ang iskandalo sa warehouse at maling paratang kay Mia ay kumalat na sa buong lungsod. At ngayon, oras na para maayos ang lahat. Si Eros Del Valle nakasuot ng pulang tie at pulang shirt. May matatag na tindig at tumayo sa harap ng mga kamera. Magandang araw po sa lahat. Simula niya, halatang may pag-aalangan sa unang salita. Maraming nangyari nitong mga nakaraang buwan at ngayong linggo, alam ko na ang pangalan ng isang taong inosente ay nasama sa mga maling paratang. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa kanya ang media at mga bisita. Sa tabi niya si Mia ay nakatayo, hawak ang sanggol na lang si Eros Jr., ang batang simbolo ng kanilang pamilya at bagong simula. Tumigil sandali si Eros, huminga ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang pahayag. Ang babaeng tinawag kong manggagamit, ang pinagsabihan kong manloloko, siya ang pinakamapagmahal at pinakatapat sa akin. Siya ang ina ng aking anak. At siya ang nagpakita ng tunay na tapang at pagmamahal sa kabila ng lahat ng pang-aabuso at maling paratang. Napaiyak si Mia, hindi sa galit, kundi sa sobrang ginhawa at tuwa. Ang mga mata niya ay kumikislap habang hawak niya si Eros Jr. ng mahigpit sa bisig. Ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang humawak sa daliri niya, parang ramdam ang seguridad at pagmamahal sa gitna ng karamihan.
Si Eros patuloy ang pagbibigay linaw, tumingin sa mga reporter at photographers. Ngayon, gusto kong ipakilala muli sa publiko ang isang babaeng nagpakita ng walang kapantay na pagmamahal at katapatan. Si Mia, ang ina ng aking anak. At si Eros Jr., ang bunga ng aming pagmamahalan at hindi pinigil ng kasinungalingan at panlilin lang. Tahimik ang paligid. Ang mga kamera ay kumikislap at ramdam ang kakaibang emosyon sa hangin. Halo ng pagkagulat, paghanga at paggalang. Ang media na dati puno ng chismis at haka-haka, ngayon ay naging success sa isang kwento ng katotohanan at pagmamahal. Si Mia halatang natatabunan ng damdamin ay napaiyak ng tahimik. Napangiti siya. Hawak ang sanggol sa bisig at ramdam ang seguridad na matagal niya nang hinihintay. Ang paninindigan ni Eros at ang pagbabalik ng tiwala sa kanya. Habang si Eros ay nagpapatuloy sa kanyang pahayag, dahan-dahan niyang iniikot ang tingin sa mga tao. Alam ko na maraming haka-haka at maling akala ang kumalat tungkol sa kanya. Tungkol sa aking anak. At sa akin. Ngunit ngayon, malinaw na sa lahat. Ang katotohanan ay mananaig. Ang pagmamahal at katapatan ay hindi matitinag ng chismis at panlilin lang. Tahimik ang lahat. Ang mga mata ng media ay nakatutok sa pamilya. Ang mga cameraman ay hindi makapaniwala sa bigat ng eksena. Isang babaeng matagal pinagsabihan at siniraan, ngayon ay ipinagtatanggol at pinakilala sa buong publiko. Kasama ang kanyang anak na simbolo ng bagong simula. Si Mia nakangiti ngunit may luha sa mata. Tumingin kay Eros. Salamat Eros, sa paniniwala sa akin at sa anak natin. Hindi ko ito makakaya na mag-isa. Tumango naman si Eros. Dahan-dahang niyakap si Mia mula sa likod habang hawak ang sanggol sa bisig niya. Hindi ka na kailanman mag-iisa, Mia. At kahit ano man ang mangyari sa nakaraan, alam natin ang katotohanan. At ngayon, magkasama na tayo bilang pamilya. Ang press conference ay natapos sa isang mahinahong sandali at pagyakap. Ang sanggol na si Eros Jr. tahimik sa bisig ni Mia. Parang ramdam ang bagong kapanatagan sa paligid. Ang media, sa halip na tumuon sa chismis, ngayon ay nakatuon sa pagmamahalan at pagwawasto ng mali. Sa labas ng gusali, habang ang araw ay sumisilip sa gitna ng mga ulap, si Mia at Eros ay magkasama. Hawak ang sanggol. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan, puno ng pangako at bagong simula. Ang dating galit, duda at maling paratang ay napalitan ng katotohanan, pagmamahal at paninindigan sa isa't isa. Handa na tayo magsimulang muli. Bulong ni Eros sa tenga ni Mia habang niyayakap siya at ang bata. Hindi na natin muling hahayaang sirain ng sino man ang pamilya natin. Si Mia ay napangiti, huminga ng malalim at niyakap ang anak. Oo, simula ngayon, tayo nang magtatanggol sa ating pagmamahal at pamilya. Tahimik ang villa, ngunit ramdam ang isang bagong kabanata. Ang katotohanan ay lumabas. Ang tiwala ay naibalik at ang pagmamahal ng pamilya ay mas matatag kesa dati. Ang press conference ay hindi lamang simpleng public apology. Ito ay simbolo ng muling pagtatag ng dangal, pagmamahal at proteksyon sa kanilang pamilya. Sa pag-uwi nila sa villa, ramdam ang bagong simula. Isang pamilya na nagtagumpay sa gitna ng chismis, panlilin lang at eskandalo. Handang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Matapos ang matinding kaganapan sa lungsod, si Mia ay nagpasya na kailangan niya ng huminga at mag-isip. Kasama ang sanggol na lang si Eros Jr., umuwi siya sa maliit niyang probinsya. Ang bahay na payak, ngunit puno ng alaala at katahimikan. Ang mga puno sa paligid, ang malamig na simoy ng hangin at ang tahimik na kapaligiran ay tila nagbibigay ng pagkakataon sa kanya na maghilom at magmuni-muni. Dito muna tayo anak.
Bulong niya sa sanggol habang dahan-dahang inilalagay ito sa car seat ng maliit niyang sasakyan. Ang mga mata ni Eros ay kumikislap sa curiosity at sa bagong paligid. Ramdam ni Mia ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay may halong pag-asa. Pagdating sa kanilang probinsya, dahan-dahan bumaba si Mia, hawak ang baby. Pinagmamasdan niya ang paligid. Mga payak na bahay, ang ilog sa gilid at ang bata sa kalsada na naglalaro ng simple ngunit masayang laro. Kailangan ko munang mag-isip at ipakita sa sarili ko kung ano nga ba talaga ang mahalaga. Bulong niya sa sarili. Sa tabi ng sasakyan, naglabas siya ng maliit na bag at binuhat ang sanggol. Binuksan ang payong na nagsilbing panangga sa ulan. Habang ginagawa niya ito, may naramdaman siyang kilabot sa likod. Nakita niya si Eros, nakaluhod sa malayo, basa sa ulan. Ang kanyang puso ay bumilis sa tibok. Eros, tawag niya na halatang nagugulat. Bakit nandito ka? Umuulan pa. Tumango si Eros, tumayo ng dahan-dahan. At nilapitan silang mag-ina. Alam kong kailangan mong mag-isip at humilom sa probinsya. Pero hindi ko pinalalampas ang pagkakataon na makasama kayo. Ikaw at ang anak natin. Seryoso ako, Mia. Sana tanggapin mo ako ng buong buo. Kahit sa simpleng simula na ito. Muli namang tumigil ang mundo ni Mia sa sandaling iyon. Ang baby ay tahimik, ligtas at tuyo sa ilalim ng payong ni Mia. Ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Eros sa kanilang anak. Ang mga mata niya ay napuno ng luha sa dami ng emosyon. Galit, lungkot, saya, at pag-asa na magkasama silang muli. Tahimik silang nagkatinginan sa gitna ng ulan. Si Eros nakaluhod muli sa harap niya. Hawak ang kamay ni Mia. Mia, hindi ko nahahayaang magutom kang muli. Hindi ko nahahayaang maranasan mo ang lungkot at hirap na mag-isa. Sana tanggapin mo ang panibagong simula para sa atin, para sa bata. Si Mia nagiginig sa dami ng emosyon, unti-unting napapalapit sa kanya. Eros, hindi ko alam kung sapat ang mga salita mo, pero nakikita ko. Ramdam ko ang pagmamahal mo sa kanya, sa anak natin, at ramdam ko rin ang pagmamahal mo sa akin. Dahan-dahan inabot ni Mia ang sanggol kay Eros, na bahagya namang ngumiti. Tumanggap ng maliit na yakap mula sa bata. Salamat, Mia. Salamat sa pagkakataon. Magsimula tayo muli, kahit sa simpleng paraan. Sa probinsya. Bulong niya habang pinagmamasan ng kanilang anak. Sa kabila ng ulan, naglakad silang magkatabi sa gilid ng kalsada. Hawak ang sanggol sa pagitan nila. Ang bawat patak ng ulan ay parang musika ng bagong simula. Hindi malamig at malungkot, kundi nagdadala ng kalinisan at pag-asa. Habang ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap, naramdaman ni Mia ang kapanatagan na matagal niya nang hinihintay. Ang nakaraan ay naroon pa sa alaala, ngunit ang kasalukuyan at hinaharap ay puno ng pangako at pagmamahal. Sa wakas, ramdam niya ang seguridad, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang anak at sa bagong pamilya na unti-unti nilang binubuo. Eros, simula ngayon, magkasama na tayo, para sa bata at para sa atin. Bulong ni Mia, habang pinagmamasan ng maliit na paa ng sanggol na kumikislap sa ilalim ng payong. Tumango naman si Eros, dahan-dahang niyakap si Mia at ang bata sa gitna ng ulan. Oo, Mia. Simula ngayon wala nang hiwalayan. Walang galit. Tanging pagmamahal at pamilyang mananatili. Tahimik ang probinsya, ngunit ramdam ang bagong simula. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang bawat patak ay nagdadala ng biyaya ng kalinisan sa nakaraan at ng pangako sa kinabukasan. Sa simpleng bahay at payak na paligid, si Mia, si Eros at si Eros Jr. ay nagsimula ng panibagong kabanata. Handang harapin ang bawat hamon, ngunit magkasama
at puno ng pagmamahalan. Matapos ang pagbabalik probinsya, pansamantalang tumira si Mia sa maliit niyang bahay kasama ang sanggol na lang si Eros Jr. Ang bawat araw ay tahimik at malayo sa ingay at problema ng lungsod. Ngunit puno siya ng simpleng gawain at sorpresa na nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pamilya. Si Eros na dati bilyonaryo, ngayon ay natuto na sa simpleng buhay. Ang bawat takbang ay bagong karanasan. Ang pagkain ng tuyo at kanin, ang pag-igib ng tubig mula sa balon, at ang pag-aalaga sa sanggol. Kahit ang mga bagay na dati trivial sa kanya, ngayon ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Wow! Ganito palang buhay sa probinsya. Sabi ni Eros habang dahan-dahang pinapakain si Eros Jr. sa baby spoon. Simple, pero nakaka-relax. At may saya pala. Si Mia ay nakaupo naman sa tabi nila na pangiti. Eros, minsan kailangan nating bumalik sa simpleng buhay para tunay nating maunawaan ang pamilya. Hindi lahat ng bagay ay pera o status. Ang pinakamahalaga ay nandito tayo, magkasama at may anak tayo. Habang nakatingin kay Eros Jr., napansin ni Eros kung gaano siyang kasaya. Ang maliit na kamay ng bata ay kumakapit sa daliri niya. Ang bawat maliit na galaw ay nagpapasaya sa puso niya. Hindi niya inaasahan na sa simpleng halakhak ng bata, makaramdam siya ng ganitong ligaya at kapayapaan. Dahil sanggol pa si Eros Jr., simple lang ang kanilang laro. Hawak-hawak, naglalaro ng peekaboo at hinahaplos ang maliit na kamay at paa. Sa bawat tawa ng bata, nawawala ang tensyon at galit na dala pa ni Eros mula sa lungsod. Unti-unti, ramdam niya ang totoong kahulugan ng pagiging magulang at pamilya. Alam mo Mia, dati, iniisip ko na ang buhay ay tungkol lang sa negosyo at pera. Wika ni Eros habang iniikot ang stroller ng sanggol sa maliit na bakuran. Pero ngayon, ramdam ko ng tunay na halaga. Ang pagmamahal, simpleng tuwa, at bawat sandali kasama ang pamilya. Si Mia, hawak ang sanggol sa baby carrier ay tumango. Oo, Eros. Ang pamilya hindi naman nasusukat sa yaman. Ang pagmamahal, pagtutulungan, at pag-aaruga, iyon ang tunay na sukatan. Sa bawat araw na lumilipas, si Eros ay natututo ring gumawa ng mga simpleng gawain sa bahay. Nagluluto ng payak na pagkain, naglilinis at nag-aalaga sa sanggol. Hindi siya eksperto. Ngunit sa bawat pagkakamali, natututo siya at napapatawa ang pamilya sa kanyang mga attempts. Sa sandaling iyon, ramdam ni Mia na nagbabago na ang puso ni Eros. Ang dating bilyonaryo, na laging abala sa negosyo at deadlines, ngayon ay natututo na ng pasensya, pagmamahal at kasiyahan sa simpleng bagay. Ang bawat tawa ng bata ay parang musika sa kanyang tenga at bawat yakap ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang damdamin. Sa gabi, habang nakahiga si Eros Jr. sa kanilang harap sa crib, hawak naman ni Mia ang kamay ni Eros at nakatingin sa kanya. Eros, tignan mo ang bata. Ganito palang tunay na saya at pagmamahal. Ang pamilya, higit pa sa kahit anong pera o negosyo. Bulong ni Mia. Tumango naman si Eros at dahan-dahan iniabot ang kamay para hawakan ang braso ni Mia. Oo, Mia. At ngayon, ramdam ko na kung gaanong kahalaga ang bawat sandali, bawat halakhak, at bawat yakap. Mula ngayon, ito na ang simula ng panibagong buhay para sa atin. Ang probinsya ay tahimik, ngunit ramdam ang init ng pagmamahal at saya ng pamilya. Sa simpleng bahay, sa payak na bakuran at sa piling ng sanggol, si Mia at Eros ay muling nadiskubre ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pagmamahalan, pagtitiwala at walang pag-iwan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakaupo sila sa porch. Hawak ang sanggol sa gitna nila, pinagmamasdan ng langit.
Ang bawat halakhak at yakap ay nagsisilbing simula ng panibagong kabanata. Sa wakas, ramdam nila ang kapayapaan, kasiyahan at pagmamahal na matagal na lang hinintay. Eros, mula ngayon, hindi na mawawala ang pagmamahal sa atin. Bulong ni Mia. At ang bata ay palaging magiging sentro na ng ating ligaya. Tumango naman si Eros. At sa kanilang piling, ang sanggol ay tahimik na natutulog. Ramdam ang init at pagmamahal ng bagong pamilya. Ang bawat sandali ay patunay. Ang pagmamahalang muli nilang nadiskubre ay mananatili at lalago sa bawat araw. Tahimik ang probinsya sa umaga, ngunit ramdam ang tensyon sa maliit na bahay ni Mia. Ang telepono niya ay tumunog at nang makita ang screen agad siyang napatingin. Ang tawag ay mula sa ospital sa lungsod. Naaksidente si Eros habang pauwi. Kritikal ang kanyang kondisyon. Hindi to pwedeng mangyari ngayon. Bulong ni Mia. Ramdam ang takot at pangamba. Dali-dali niyang pinaghanda ang sarili. Agad niyang iniwan ang kanilang maliit na bahay. Iniwan sandali si Eros Jr. sa kapitbahay na kanilang pinagkakatiwalaan. Pakiingatan po siya ha, sandali lang po ito. Mabilis niyang paalalahanan habang binibigyan ng pagkain at laruan ng sanggol. Sa kalsada, bawat segundo ay parang minuto. Ang isip ni Mia ay naguguluhan, puno ng pangamba. Hindi niya inasahan na sa simpleng biyahe pabalik sa lungsod, darating ang ganitong trahedya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng mag-antala. Kailangan niyang maabutan si Eros sa ospital. Pagdating niya, nakita niyang eksena. Si Eros nakahiga sa stretcher. May mga tubong nakakabit sa katawan. At ang mukha niya ay maputla at masakit tingnan. Ang doktor ay abala sa pagbibigay ng paunang lunas. Ma'am, kailangan niya po masalinan agad ng dugo. Sabi ng nurse na tinitingnan ng vital signs. Hindi naman nagdalawang isip pa si Mia. Kahit mahina pa siya mula sa panganganak dahil ilang buwan pa lang si Baby Eros Jr. Alam niyang ito na ang pagkakataon para iligtas niya ang buhay ng ama ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim at sumunod sa doktor para sa proseso ng blood transfusion. Habang inuumpisahan, ramdam ni Mia ang pagkakahilo at panghihina sa katawan. Ngunit pinilit niyang manatili sa tabi ni Eros. Hawak ang kanyang kamay at sinasabing, "Gumising ka, Eros. Kailangan ka namin. Hindi mo pwedeng iwan kami ng anak natin." Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon at pagmamahal. Dahan-dahan, unti-unti ring bumuti ang kondisyon ni Eros. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumuka at nakaramdam si Mia ng kaunting ginhawa. Ang doktor ay ngumiti. Salamat sa inyo, ma'am. Dahil sa inyong sakripisyo, malaki ang chance niyang makaligtas. Si Mia, bagamat mahina, ay napaiyak sa ginhawa at pasasalamat. Hawak ang kamay ni Eros. Ramdam niya ang init ng buhay na unti-unting bumabalik sa kanyang asawa. At sa kanyang isip, alam ni Mia na ang sanggol ay nasa mabuting kamay, kaya nakapag-focus siya sa pagpapalakas ni Eros. Lumipas ang ilang taon at nagsimulang lumakas ang pulso ni Eros. Ang bawat titig ni Mia sa kanya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ramdam niya na ang sakripisyong ginawa niya ay nagbunga. Buhay pa si Eros at may pagkakataon pa silang muling magkasama bilang pamilya. Eros, gising ka na. Bulong niya sa kanya. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Hindi mo kami pwedeng iwan. Kailangan ka pa ng anak natin. At kailangan kita. Dahan-dahan namang umiti si Eros. Ang mga mata niya ay bahagyang bumukas at nagpakita ng kaunting liwanag. Mia, salamat. Salamat sa lahat. Mahina niyang bulong, ngunit ramdam ni Mia ang taos-pusong pasasalamat sa boses niya. Ang gabing iyon ay naging malakas na paalala sa kanila. Ang buhay ay maikli, ngunit ang pagmamahal at sakripisyo ay nagbibigay ng lakas.
Ang simpleng ospital sa lungsod ay naging lugar ng panibagong simula para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng transfusion, si Mia ay nasa tabi ni Eros, pinagmamasan ng bawat sandali, napuno ng damdamin, takot, pag-aalala, at higit sa lahat pagmamahal na hindi matitinag. Eros, mula ngayon, wala na makakapag-iwalay sa atin. Ang pamilya natin ay mananatili at hindi ko hahayaang mangyari muli ang anumang masama sa atin. Wika niya habang tinitingnan ang mukha ng asawa. Sa tahimik na ospital na iyon, ramdam ni Mia ang bigat ng sitwasyon, ngunit kasabay nito ay ramdam niya ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Ang sakripisyong ginawa niya ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kalakasan ng katawan, kundi sa tibay ng puso at dedikasyon sa pamilya. Matapos ang kritikal na kondisyon, unti-unti at tuluyan na rin gumaling si Eros. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay. Natuto na siyang maglakad ng maayos, bumalik sa malusog na pangangatawan, at higit sa lahat, nakangiti na ng totoo sa pamilya niya. Sa panahon ng kanyang paggaling, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang puso. Ang dating abala sa negosyo at mayabang sa pera, ngayon ay natuto na ng kahalagahan ng malasakit at pagkalinga sa ibang tao. Ang pinakamalaking inspirasyon niya, si Mia at ang kanilang anak. Isang umaga habang nakaupo sa veranda ng kanilang bahay sa probinsya, hawak si Eros Jr. sa baby carrier na patingin si Eros kay Mia. Mia, iniisip ko, gusto kong gumawa ng bagay para sa ibang ina na walang kakayahan tulad mo noon. Gusto ko sanang matulungan sila at sana maipakita akong pasasalamat at pagmamahal sa iyo. Wika niya. Napangiti naman si Mia habang pinagmamasa ng anak nila. Ano bang naiisip mo, Eros? Tanong niya na halatang interesado at excited. Ipinangalan ko sa Batang Foundation, Project Mia, para tulungan ang mga ina na walang pambayad sa panganganak. Paliwanag niya. Hindi lang to para sa kanila, kundi para na rin sa lahat ng pamilya na nangangailangan ng pag-asa at tulong. Sa unang event ng Project Mia, maraming ina mula sa iba't ibang probinsya ang dumalo. Ang mga babae ay nakangiti, may halong pag-asa at pasasalamat. Nakita ni Eros ang mata ng mga ina, ang parehong damdamin na minsang nararamdaman niya kay Mia bago siya nakilala bilang isang bilyonaryo. Salamat, Eros. Salamat sa Project Mia. Dahil sa iyo at sa pamilya mo, maraming buhay ang mababago. Wika ng isang ina, hawak ang munting sanggol. Napatingin naman si Eros kay Mia at ramdam niya ang init ng pagmamahal at suporta. Sa bawat araw ng operasyon ng foundation, unti-unti nang naramdaman ni Eros ang pagbabago sa puso niya. Ang dating bilyonaryong abala sa negosyo at pera, ngayon ay abala na sa pagmamahal, pagtulong sa iba, at sa pagiging ama at asawa. Ang bawat tagumpay ng Project Mia ay tagumpay din para sa kanila bilang pamilya. Isang hapon habang naglalaro si Eros Jr. sa maliit na garden ng probinsya, napatingin si Eros kay Mia at nagbuntong hininga ng malalim. Mia, hindi ko inakala na sa simpleng paraan, sa probinsya at sa tulong ng anak natin, masusukat ko ang tunay na kahalagahan ng buhay at pamilya. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo noon. Napaluha si Mia, hindi sa lungkot, kundi sa dami ng emosyon. Eros, lahat naman tayo natututo. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo at may layunin. Ang bata at ang Project Mia ay patunay ng pagmamahal at pagbabalik ng tiwala at pag-asa. Sa bawat araw, ang Project Mia ay lumalawak. Maraming ina ang natutulungan. Maraming sanggol ang ligtas sa panganib. At ang pangalan ng foundation ay nagsimulang makilala. Si Eros ay aktibong nakikilahok sa mga gawain. Personal na nakikipag-usap sa mga pamilya. Nagbibigay ng payo at suporta. At tiniyak na walang ina ang mapag-iiwanan. Ang sanggol na lang si Eros Jr. ay palaging kasama
Simpleng alaala ng inspirasyon sa bawat hakbang ng foundation. Ang bawat ngiti ng bata ay nagdudulot ng lakas sa magulang niya upang ipagpatuloy ang layunin nila. Alam mo, Mia, bulong ni Eros habang hinahaplos ang ulo ng anak nila. Ang lahat ng nangyari noon, ang pagkakamali, ang galit, at pati ang sakripisyo mo, ang nagdala sa atin sa puntong ito. Ang buhay ay puno ng aral. At ngayon, alam ko na kung ano ang mahalaga. Si Mia nakangiti at may luha sa mata, yumakap kay Eros. Oo, Eros. At ngayon, nakikita ko ang pagbabago sa puso mo. Ang pagmamahal mo sa bata at sa akin ay hindi na lamang salita, kundi gawa. Sa wakas, ang simpleng probinsya ay naging sentro ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Si Eros, si Mia, at si Eros Jr. ay simbolo ng pagbabago, pag-asa, at pagmamahal. Ang Project Mia ay hindi lamang programa. Ito ay patunay ng kanilang pagmamahalan at dedikasyon sa ibang tao. Ang bawat araw ay puno ng saya, pagtutulungan at pagmamahalan. Ang bilyonaryo na minsang natutong umasa sa pera at posisyon, ngayon ay natutong umasa sa puso at pamilya. Sa harap ng mga ina at sanggol na tinulungan ng Project Mia, ramdam ni Eros ang kasiyahan at kapayapaan na matagal niyang hinintay. Tahimik ang umaga sa tabing dagat. Ang alon ay dahan-dahang humahampas sa buhanginan, habang ang unang sikat ng araw ay bumalot sa langit ng ginintoang kulay. Hawak ni Mia ang cellphone niya at sa wakas, binasa niya ang huling message na iniwan niya para kay Eros. Hindi pala aksidente ang mali kong pag-send ng message. Baka tadhana lang talaga na ibalik tayo sa isa't isa. Napangiti naman si Mia, ramdamang halo ng saya at nostalgia. Ang mensaheng iyon na minsang nagdulot ng pagkagulat at kalituhan, ngayon ay simbolo ng kanilang panibagong simula. Hindi lang ito mensahe, ito ang alaala ng kanilang paglalakbay mula sa galit, pagkakanulo at pagdududa hanggang sa sakripisyo, pagmamahal at muling pagtanggap. Si Eros naman na nakaupo sa tabi niya ay nakatingin sa kanya nang may halong pagkamangha at init sa puso. Mia, ganito pala nagsimula muli ang lahat. Bulong niya, hawak ang kamay niya. Isang maling text ang nagdala sa atin sa puntong ito. Hawak-hawak na lang, sanggol na lang si Eros Jr. na nakatingin sa kanila na parang naiintindihan ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ang maliit na kamay ng bata ay kumakapit sa daliri ni Mia at sa bawat ngiti niya, ramdam ni Eros ang kabuuan ng kanilang pamilya. Alam mo Eros, sabi ni Mia habang pinagmamasa ng mga alon sa dagat. Minsan kahit mali ang landas na tinatahak natin, may pagkakataon pa rin tayong mahanap ang tamang direksyon. Ang mensahe noon, kahit hindi sinasadya, ang nagdala sa atin sa tadhana na hindi natin maikakaila. Napangiti si Eros at dahan-dahang niyakap si Mia at ang bata. Oo Mia, at ngayon ramdam ko na ang lahat. Ang bawat takbang ng nakaraan, bawat pagkakamali at sakripisyo mo ay nagdala sa atin sa tamang landas. Salamat sa iyo at sa bata. Ang tatlo ngayon ay magkayakap, nananatili sa tabing dagat habang sumisikat ang araw. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay tila musika na nagpapalakas sa damdamin nila. Sa simpleng yakap na iyon, ramdam nila ang kabuuan ng kanilang paglalakbay. Lahat ng sakit, pagdududa at luha ay napawi na, pinalitan ng pagmamahal at bagong simula. Si Eros Jr. na sanggol pa lamang ay natutong ngumiti at tumakbo sa maliit na buhangin sa tabi nila na parang alam niyang ligtas siya sa piling ng mga magulang. Ang bawat halakak niya ay nagdala ng kasiyahan at lakas sa mag-asawa. Ang mensahe noon, hindi lamang nagbalik sa atin sa isa't isa, bulong ni Mia, kundi nagbigay din ng pagkakataon na magsimula muli at mas pahalagahan ang bawat sandali. Ang bawat yakap,
halakhak at luha natin ay nagpatibay sa atin. Si Eros habang nakatingin sa anak at sa asawa ay napangiti. Ngayon alam ko na, Mia, ang tunay na halaga ng pamilya ay hindi sa pera, hindi sa status, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala at sa bawat sandaling magkasama tayo. Ang araw ay unti-unting tumataas, binabalot ang dagat at buhangin sa gintong liwanag. Sa gitna ng liwanag, si Mia at Eros ay nagyakapang muli, hawak ang kanilang anak. Ang mensahe na noon ay nagdulot ng pagkabigla at sakit, ngayon ay nagdala na ng ligaya at kapayapaan. Eros, salamat. Salamat sa pagkakataon, sa pag-unawa at sa pagmamahal mo. Ang lahat ng nangyari noon ay patunay lang na tadhana talagang nagdala sa atin sa tamang daan. Tumango naman si Eros, sabay nilang niyakap si Eros Jr. Sa sandaling iyon, nauunawaan nila ay isang simpleng maling text ang nagpagaling sa lahat ng sugat, nagdala ng kapatawaran at muling nagbuklod sa kanilang pamilya. Ang lahat ng nakaraan, galit, duda, pagkakanulo, ay napawi ng pagmamahal na higit sa lahat. Ngayon, panibagong simula na to. Ang pamilya natin, hindi na matitinag. Bulong pa ni Eros. At sa tabing dagat, habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang tatlong miyembro ng pamilya Del Valle na sina Eros, Mia at Eros Jr. ay nagyakapan. Ramdam ang init, ligaya at pagmamahalan. Isang panibagong buhay ay nagsimula mula sa isang simpleng mensahe na nagdala ng tamang tadhana at nagpagaling ng lahat ng sugat ng nakaraan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.